Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Presyo ng produktong petrolyo at singil sa kuryente tataas. Halaga ng piso posibleng umabot ng 50 piso kada dulya. Luneta tinarget pasabugin Terror Alert Level 3 idineklara sa buong bansa. Bongo itinangging siya ang padrino ni Colonel Marcos para makabalik sa PNP CIDG 8. Sa trending news, 2 lalaki nagsaksakan. Sa good news, mga Pinoy na nakipaglaban noong World War II tatanggap ng medalya mula sa Amerika. Sa Alam Ba News, ano-ano ang senyales na may HIV ang isang tao? Sa Discovery, Vertiwalk na imbento. Sa Ibayong Dagat, World AIDS Day, ginunita. Sa Game Now, Conor McGregor binigyan ng boxing license sa California. At sa balitang showbiz, love life ni Pia Wurtzbach, active na active. At labanang Baron at Kiko Matos, isang palabas lang. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang MBC Network News at para sa detalye ng ating mga balita. Nakaambang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo at singil sa kuryente dahil sa patuloy na pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar. Kung paano naapektuhan ang palitan ng singil sa kuryente, alamin natin sa report ni RH48, Sheila Edubas. Hindi lamang ang mga pagkaing dilatang apektado ng paghina ng piso kontra dolyar, kundi maging ang singil sa kuryente. Paliwanag ng Meralco, hindi maiiwasan na maapektuhan ang singil sa kuryente dahil US dollars ang ibinabayad sa ilang planta na supplier ng kuryente. Samantala, asahan din ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Energy Secretary Al Cusi, malaki rin ang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar at desisyon ng OPEC na bawasan ang produksyon ng krudo sa presyo ng langis sa bansa. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, posibleng pumalo ng hanggang sa 50 pesos ang palitan ng dolyar sa merkado. Ayon sa mga financial analyst, hindi malayo ang ganito kababang palitan dahil nalalapit na ang pagtaas ng interest rate sa Amerika. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, alamin natin mula sa report ni RH09, Son Casulia. Pinaghahandaan na ng mga financial analyst ang bansa sa posibilidad na pumalo ng hanggang 50 pesos ang palitan ng dolyar sa merkado. Ayon sa grupo, hindi malayong mangyari ang nabanggit na senaryo habang nalalapit ang pagtaas ng interest rate sa Amerika ngayong Disyembre. Pahayag ng mga eksperto,
Bukod sa rate hike ng Federal Reserve, ang halaga ng iba pang local currencies ay pinapahina ng espekulasyon tungkol sa magiging kapalaran ng US economy sa ilalim ng bagong halal na presidente na si Donald Trump. Ang maimpluwensyang Federal Open Market Committee ay naka-schedule na magpatawag ng final na policy meeting sa December 13 at 14. Inaasahan na magiging pangunahing agenda ng pulong ay ang pagtataas ng interest rate sa kanilang bansa. RH9, Sani Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tinangka ng dalawang terrorist bombers na bombahin ang luneta ng magtanim ng IED malapit sa US Embassy noong Lunes. Ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa, inamin ng dalawang na naarestong miyembro ng jihadist group na Ansar al-Khalifa na sila ang nag-iwan ng bomba sa isang basurahan sa kahabaan ng Ross Boulevard. Sinabi ni De La Rosa na inamin ni na Giaher Ginar at Rayson Rasid kilala na tinangka nilang pasabugin ang bomba sa mataong lugar sa Luneta Park, ngunit pumalya ito kaya iniwan na lamang nila sa basurahan. Para sa kabuuang detalye ng balitang yan, nagbabalik si RH48, Sheila Edubas. Isinailalim sa Terror Alert Level 3 ang buong bansa kasunod ng pagkakaaresto sa dalawang sospek sa pagtatanim ng bomba sa harapan ng US Embassy sa Rojas Boulevard. Sa ilalim ng Terror Alert Level 3, sinabi ni PNP Chief Bato de la Rosa na paiigtingin ang mga mobile checkpoint at asahan ang oplansita anumang oras habang maglulunsad rin ng mga raid. 3 terror cell din ang minomonitor ng PNP sa Metro Manila pero tumangging tukuyin ang mga ito. Samantala, formal nang inilunsad ng Philippine National Police ang isang mobile application upang mabigyan ng babala ang publiko sa mga crime hotspots sa Metro Manila. Mamomonitor at marerespondihan agad ang mga pulis ang report ng publiko sa pamamagitan ng crime database. Tinawag ang application na Bantay Krimen App o Crime Watch application na libreng madadownload ng mga Android user. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. At kaugnay ng balitang yan, tanggap muna tayo ng report. PNP Chief Bato de la Rosa, aminadong nalusutan sila ng mga teroristang grupo sa Metro Manila. Ibabalitan sa atin ng RH28, Raymond Dadbas. Kulang pa ang seguridad na ipinatutupad ng Philippine National Police kaya nakapagdala ng Improvised Explosive Device o IED sa Metro Manila ang grupong Ansar Khalifa mula sa Mindanao. Ito ang inamin ni Police Director General Ronald Bato de la Rosa sa pagharap sa media ng dalawang umano'y suspect na nag-iwan ng IED malapit sa US Embassy. Ayon kay de la Rosa, kailangan pilang pagtingin ang kanilang pagbabantay upang hindi na ito maulit-uli. Ito ay sa kabila ng umiiral ng state of lawlessness simula pa nung nangyari ang Davao bombing. Inatasan na ni General Bato ang kanyang mga opisyal na magsagawa ng mga mobile checkpoints at sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ito ay hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga matataong lugar gaya ng mga lungsod at bayan sa buong bansa. Yan ang DZRH News. Raymond Dadbas, RH28, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap pa muna tayo ng isa pang report. AFP pumalag sa batikos ng drawing lang ang ambush sa advance party ni President Duterte sa Marawi City. Ibabalitain sa atin ni RH21, Florante Rosales. Pumalag ang militar sa pagpapalutang ng isang youth group na di umano'y drawing o ambush me. Ang nangyari sa Marawi City na ikinasugat ng 7 PSG o Presidential Security Group at 2 sundalo na kabilang sa advance party ni Pangulong Digong Duterte. Sa press conference sa Campo Aguinaldo, sinabi ni AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla na mali at walang katotohanan ng viral video message na nagsasabing imbento lang ang pagsabog ng IED o Improvised Explosive Device sa gilid ng kalsada. Ayon kay General Padilla, nakasisiguro sila na gusto lamang na ilang residente sa Marawi na hindi sila maakusahan sa pagsuporta o pagkakanlong sa Maute Group. Naniniwalaan niya ang AFP na ang Maute Group ang numero 1 may kagagawa ng roadside bombing
para ma-divert ang atensyon ng mga tropa na tumutugi sa kanila sa bayan ng Butig, Lanao del Sur. Aminado naman ang AFP na nalusutan naman sila ng grupo sa pagtatanim ng bomba sa dadaanan ng convoy ng PSG sa Marawi City, kamakailan. Isa sa siyam na nasugatan ay kritikal at naoperahan pa sa ulo sa Cagayan de Oro Hospital na dinalaw ng Pangulo kamakalawa. Yan ang DZRH News. Toronto Rosales ng RH21 naglilingkod sa pagbabalita. Samantala sa iba pang balita, itinanggi ng kanang kamay ni Pangulong Duterte na si Bongo na siya ang padrino ni Colonel Marcos para makabalik sa PNP CIDG Region 8. Ayon kay Bongo, sabi-sabi lamang at walang katotohanan ang mga akusasyon ni Senator Laila de Lima. Para sa kabuuang detalye ng balitang yan, nagbabalik si RH09, Sunny Casulia. Itinanggi ni Special Assistant to the President Bongo na siya ang naging padrino ni Colonel Marvin Marcos kay PNP Chief Bato de la Rosa para maibalik sa PNP CIDG Region 3. Iginiit ni Go na ang aligasyon laban sa kanya ni Senator Laila de Lima ay hearsay o sabi-sabi lamang at walang batayan. Nilinaw din ni Go na hindi niya personal na kilala si Colonel Marcos at wala siyang matatandaan na insidente na nag-usap sila ng opisyal. Una rito binunyag ni de Lima na isang source sa PNP ang nagsabi sa kanya na open secret na sa mga opisyal ng pambansang pulisya na si Go ang nagpadrino sa nasabing kontrobersyal na opisyal na namuno naman sa operasyon kung saan napatay si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng isa pang report. De la Rosa maharap sa kaso kung mapapatunayang nagpa-impluwensya sa reinstatement ng hepe ng CIDG Region 8. Ibabalitain sa atin ni RH12, Milky Rigunan. Naharap sa posibleng kaso si PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa kung mapapatunayang nagpa-impluwensya ang naturang opisyal. Pinangalanan ni Senator Laila de Lima si Bongo, Special Assistant to the President, na siya umanong umarbor kay de la Rosa para maibalik sa pwesto si Marvin Marcos, hepe ng CIDG Region 8. Ayon kay de Lima sa impormasyon ng kanyang sources sa PNP, kalat na umano sa Campo Crame na si Bongo ang tumawag kay de la Rosa para ibalik si Marcos sa pwesto. Si Marcos at ilan itong mga tauhan ay sangkot sa pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa sa loob ng detention cell nito sa Leyte Sub-Provincial Jail. Lumutang din ang pangalan ni Marcos at mga tao nito sa drug list at naikinabang umano sa drug payola. Binigyang din ni de Lima sa ilalim ng batas may liability si de la Rosa sa abuse of authority prejudicial to the interest of service. Sa kabilang tutumanggi si de Limang ituro si Pangulong Rodrigo Duterte na siyang may utos dahil base sa kanyang sources, si Bongo lang naman ang itinuturong tumawag sa telepono at nag-utos kay General de la Rosa na i-reinstate si Superintendent Marvin Marcos. Yan ang DZRH News, Milky Rigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, good news naman para sa mga may kapansanan o persons with disabilities. Exempted na kayo sa 12% VAT. Para sa kabuuan ng good news na ito, alamin natin na sa report nagbabalik si RH48, Sheila Edubas. Exempted na ngayon sa value-added tax o VAT at may karagdagan pang tax deductions ang mga persons with disabilities. Ito'y matapos formal na nilagdaan ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 10754 na nag-uutos na bigyan ng 12% VAT exemption ang mga may kapansanan sa bansa. Pinangunahan ni Social Welfare Secretary Judy Tagiwalo ang paglalagda ng RA 10754. Inimbitahan din niya para dito si Philippine Constitution Association of PhilConsa President Martin Romualdez na dating congressman ng Leyte. Si Romualdez ang siyang pangunahing may akda ng naturang batas noong 16th Congress. Para sa MBC Network News, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, magbalitang showbiz na muna tayo. Love life daw ni Pia Wurtz back. Active na active. Alamin natin ang detalye ng report na yan mula kay RH43, Rocky.
Kumakalat ngayon ang picture ni Pia Wurtzbach at ng Filipino-Swiss car racer na si Marlon Stackengier. Kuha ang nasabing picture sa Singapore kung saan pinuntahan mismo ni Marlon si Pia dahil special guest judge ito sa Asia's Next Top Model 5th Cycle. Ipinost ito ni Pia sa kanyang Instagram account at nilagyan niya ito ng caption na Singapore this time. Una rito, nag-post din si Marlon ng picture nilang dalawa ng binikwin na nasa isang restaurant at nilagyan niya ito ng caption na dinner date. Ang iba pang detalye malalaman mamaya alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. Ako pa rin si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Samantala, trending ngayon sa social media ang video ng dalawang lalaki na nagsaksakan sa gitna pa mismo ng kalsada sa Tondo, Maynila. Kung ano ang pinagtalunan ng dalawang lalaki, alamin natin sa report na ito. Trending ngayon sa social media ang video ng dalawang lalaki na nagsaksakan sa gitna ng kalsada sa Tondo. Makikita sa video footage na mayroon ng mahigit 30,000 views na gigil ang dalawa habang nag-aambahan ng saksak na hindi naman na nagawang lapitan ng mga bystander. Ayon sa nag-upload ng video, onsehan sa droga ang dahilan kung bakit nagtalo ang dalawang lalaki. Nagtakbuhan pa sa iskinita ang dalawa habang may sumisigaw naman na nasaksak umano ang lalaking nakasuot ng puti sa video. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, huli man daw at napaglipasan na ng panahon, hindi pa rin may pagkakaila ang naging kabayanihan ang malaking partisipasyon ng mga veteranong Pinoy sa kasagsagan ng World War II sa bansa. Kaya naman late man kung may tuturing, nararapat lamang nakilalanin naman ang kanilang pakikipaglaban para sa Amerika at sa ating mismong bansa. Pero ano ba ang pagkilalang kanilang matatanggap? Alamin natin mula sa report ni RH09 Sunny Casulia. Inaasahang tatanggap ng gintong medalya mula sa Amerika ang mga Pinoy at matatapang na nakipaglaban sa pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos ang mahigit 70 dekadang paghintay, mabibigyan na rin ng narapat na pagkilala ang mga Pinoy war veterans na matatapang na nakipaglaban para sa Amerika at sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Hapon sa kasagsagan ng World War II. Ayon sa report, inaayos na ng US Congress ang pag-aproba sa bill na magagawad ng Congressional Gold Medal sa mga veteranong Pinoy at PhilAm na itinuturing na pinakamataas na pagkilala na maaaring ipagkaloob ng Kongreso ng Amerika sa isang individual. Unang naaprubahan sa Senado ng bansa ang nasabing panukala noong Hulyo. Inaasahan naman na ito mapipirmahan din ni US President Barack Obama ang isang linggo bago gulitain ang malagim na pag-atake sa Pearl Harbor. Samantala, sa humigit kumulang na 260,000 mga Pinoy at PhilAm soldiers nagagawaran ng Congressional Gold Medal, tanging 15,000 na lamang dito ang nananatiling buhay hanggang sa kasalukuyan. At yan ang ating good news! Sunny Casulia, RH9, naglilingkod sa pagbabalita. Isa sa mga balitang maingay ngayon sa mga telebisyon at pahayagan ay ang balitang lumulobo na daw ang kaso ng HIV/AIDS sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang mga senyales na may HIV ang isang tao? Alamin natin mula sa report ni RH49, Rita Salonga.
Inamin ni National Youth Commission Chairperson Aiza Sigera na nakakabahala na ang patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV sa ating mga kabataan. Sa isang panayam, sinabi ni Sigera na base sa pinakabagong datos, mahigit 62% ng mga bagong HIV case ngayong taon ay sa mga batang Pilipinong nasa edad 15 hanggang 24. Dagdag pa ng NYC Commissioner, araw-araw tumataas pa ang nasabing bilang at kalahati nito ay galing sa kabataan. Sa ngayon, may mga hakbangin na sa Kongreso na gawing panuntunan ang pagpapacheck kung HIV positive ang isang minor kahit wala ng consent sa magulang nito. Ayon kay Sigera, kailangan bigyan ng sapat na kaalaman ang mga kabataan ngayon para maging responsable sila sa kanilang mga desisyon at alam nila kung ano ang dapat gawin, lalo na sa mga sexually active na teenagers. Pero ano nga ba ang HIV? Paano mo malalaman na meron ka nito? Mayroon na bang gamot para dito? Sino-sino ba ang nagkaroon na nito? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcihnews.com. Para sa Alam Ba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Ito, isa na namang good news para sa mga tamad umakyat ng hagdan, lalo na yung mga senior dyan. Naimbento na ang VertiWalk. Kung paano ito ginagamit, alamin natin mula sa ating report. Tamad ka bang umakyat ng hagdan? Huwag ka nang mag-alala dahil naimbento na ang hagdan para sa mga tamad. Ito ang VertiWalk, isang manually powered elevator na mistulang isang elevator. Ngunit hindi gumagamit ng kuryente kundi lakas lamang ng isang tao ang gagamitin para makaakyat. Bagamat layunin nito na makasave ng space sa maliit na bahay, ngunit malaking tulong ito sa mga taong may kapansanan. Bagamat dahil ginagamitan nito ng paa, ngunit maaari pa rin gamitin ito ng mga may kapansanan sa paa sa pamagitan ng paggamit ng kanilang mga braso. Mapapagana ito habang ang isang aakyat ay nakaupo, kung saan hihilahin ng mga kamay ang lubid at ipupush naman ng mga paa nito upang tumaas ang nasabing manual elevator. Ang VertiWalk ay dinisenyo ng grupo mula sa the Netherlands upang makatulong sa papalalang problema sa space, lalo na sa mga darating na panahon. At yan ang ating news coverage, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa ibayong dagat. World AIDS Day ginunita. Binigyang diin ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon ang kahalagahan na matigil na ang stigma at pang-aabuso sa mga biktima ng AIDS. Kasabay ito ng paggunita ng World AIDS Day ng World Health Organization. Ayon pa kay Ban Ki-moon, ang galit at bigotry ay lalo lang nagpapalaganap sa sakit at ang pananahimig naman ay nangangahulugan ng kamatayan. Naalarma naman ng Department of Health makaraang makapagtala ng 29 na kaso ng HIV infection sa Pilipinas kada araw, habang 19 sa mga ito ay nasa edad 15 hanggang 24. Samantala, balita naman mula sa Thailand. Crown Prince Maha Vajiralongkorn formal nang hinirang bilang hari. Formal nang hinirang si Crown Prince Maha Vajiralongkorn bilang bagong hari ng Thailand. Ito'y matapos ang 49 na araw mula noong pumanaw si King Bhumibol Adulyadej. Kinailangan muna nitong magluksa ng ilang araw bago tuluyang tanggapin ang nasabing posisyon. Ipinanganak noong July 1952 ang bagong hari at nag-aral pa ito sa United Kingdom at Australia. At yan ang balita mula sa ibayong dagat, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita.
Inisyuhan ng State of California si UFC lightweight champion Conor McGregor ng isang boxing license. Sanhi ng muling pagbuhay ng mga speculation sa mega fight sa pagitan nila ni Floyd Mayweather Jr. Inanunsyo ng kanyang management team na nakakuha si Conor McGregor ng boxing license at federal ID mula sa California State Athletic Commission. Dahil dito isang licensed California boxer na si McGregor. Ilang araw bago ito binawi ng Ultimate Fighting Championship ang featherweight championship mula kay McGregor na napanalo niya mula kay Jose Aldo noong nakaraang taon. Samantala si McGregor pa rin ang UFC lightweight champion. Ang pag-anunsyong ito ay lalong nagpaingay sa mga usaping magkakaroon ng mega fight sa pagitan ni McGregor at ni Mayweather dahil sa sagutan sa pagitan ng dalawa sa media. Pero wala pa rin konkretong plano sa nasabing laban. At yan ang ating balitang papalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Isang malaking palabas lamang ang nangyaring bugbugan sa pagitan ni Baron Geisler at Kiko Matos. Ayon sa Beast Mode Productions, ang nasabing mga events na nangyari sa pagitan ni Baron at Kiko ay magiging parte ng kanilang documentary film na Project Beast Mode. Sinabi pa ng mga ito na pinag-aralang mabuti ang nasabing away ng dalawa upang lumabas ng makatotohanan, kaya't hindi nahalata na isa itong orchestrated na away. Ang iba pang mga detalye, mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. Ako pa rin si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At bago po tayo magtapos, ngayong Disyembre na, ilang araw na lamang bago magpasko. Meron na lamang tayong 22 days, 12 hours, 26 minutes, and 50 seconds. Lapit na? At sumayin nyo na naman ang kalahating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat inyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng buo-buo ng MBC Network News at ni Dennis Antinor Jr., ako po si Vien Dacles. Bukas, tuloy-tuloy ang ating balitaan alas 10:30 ng umaga. Dito pa rin sa MBC Network News.